Hapon na at hinahanap ko pa rin siya. Hinahanap ko siya sa bawat sulok ng paaralan. Pero kahit anong pilit ko, hindi ko siya mahanap. Nasaan si Lucas? Nasaan si Lucas? Ano nga bang nangyari kay Lucas? Si Lucas ay isa sa pinakamatalinong estudyante at taktanggap ng mataas na pagkilala sa klase. Hinahangaan siya at binamahal ng marami. Siya ay kumpiyansa at aktibo sa ibang gawain sa paaralan. Kaya naman, suportado siya ng kanyang mga kaklase dahil ang bibigay siya ng karangalan. Sa tuwing napapadaan ako, natutuwa ako makita ang mga estudyante na aktibo sa klase. Mayroon siyang matalik na kaibigan na si Jack. Ngunit sa mga sumunod na araw, bakit parang naging tahimik ang lahat? Hindi ko na nakikita si Lucas. Tinanong ko si Jack kung anong nangyari. Lubos itong bumabagabag sa akin. Mula noon, may napapansin na akong kakaiba kay Lucas. Sa loob ng klase, parang may kinakausap siya na hindi namin nakikita. Ang dating Lucas na palaging kasama at nakikipagbanding sa kaniyang mga kaklase, ngayon ay siya na lang ang nakikita mo mag-isa sa sulok. Maging ang matalik niyang kaibigan na si Jack ay napansin na rin ito. Ang lagi niyang kinakausap sa klase ay siya rin kasama niya palagi. Pati sa bahay, napansin din ito ng kanyang ina. Nagsimula si Lucas sa paglalaro ng isang laro, hanggang sa ito ay naging addiction at nakaapekto sa kanyang pag-iisip at pagkatao. Talagang may nangyayari sa kanya. Iginagalang pa rin ba siya ng kanyang mga kaklase? O nagbago na ang kanilang pagtrato sa kanya? Doon nangyari ang hindi inaasahan.
Sa henerasyong ito, mahirap tukuyin kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. At ito ang responsibilidad ng paaralan at ng pamilya. Hindi sapat ang pagtuturo lamang, kailangan din ng gabay. Lalo na kung ang kalaban natin ay isang bagay na hindi natin nakikita.